Kabanata siya. Masayang-masaya si Irene pagbalik sa opisina. Dati-rati, palaging puno ng problema ang isipan niya. Mahusay lamang siyang magdala, kaya nagagawa niyang pagtakpan ang tunay na saloobin. Ilang araw din ang naging bakasyon nila ni Jimmy. Kaya naman magaan na magaan ang kanyang pakiramdam. Habang nakaupo siya ay pakanta-kanta pa, habang ginagawa ang trabaho. Kay sarap talaga ng may nagmamahal. Para bang kulay rosas ang paligid. Para bang lahat ng taong nakikita niya ay nakangiti at nakikisaya. Pumasok sa kwarto ang kanyang sekretarya. "Ma'am, ipinatatawag na ho kayo. Mag-uumpisa na raw ang meeting." Nagpunta si Irene sa conference room. Ang mga kasama niya ay agad napansin ang kakaibang kislap ng kanyang mata. "Aba, iba yata ang dating ng aura mo ngayon ah. Mukhang in love ka." Sambit ng isang babaeng office mate. Hindi kumibo si Irene at isang matamis na ngiti lamang ang isinukli niya sa biro. "Ipakilala mo naman kami. Huwag kayong mag-alala, makikita niyo rin siya." Mga ilang buwan na rin ang relasyon ni Irene at Jimmy. Hindi pa nga lamang ito na ikikwento ng dalaga sa mga kasama. "Gwapo ba siya?" "Gwapong-gwapo," sagot ni Irene. Nag-umpisa ng magkatuksuhan at magkatudyuhan. Tumigil lamang ang pagbibiruan nung mag-umpisa na ang diskusyon ng mga big boss sa opisina. Si Irene ang hindi nakikinig. Iba ang laman ng kanyang isipan. Si Jimmy lamang. Sana'y magtuloy-tuloy na ang maayos silang pagtitinginan. Sana'y hindi na sila muli pang mag-away o magkatampuhan. Napakaraming sana. Pero kung tutuusin, siya naman ang may diferensya. Bakit kasi hindi niya masabi-sabi sa kasintahan ang kasulukuyan niyang problema? Psychiatrist si Jimmy. Kaya pihadong ito ang higit na makakaintindi sa kanya. Pero bahala na. Saka na lang siguro. Sa ngayon kasi parang hindi pa siya handa na isiwalat sa binata ang mga bagay na gumugulo sa kanya noon pa man. Matapos ang meeting, muling tinungo ni Irene ang kanyang kwarto. Hindi pa man nakakapasok sa loob, sinabihan na kaagad siya ng sekretarya niya. "Ma'am, may naghihintay ho sa inyo. Mrs. Suarez daw." Kumunot ang noo ng dalaga. "Mrs. Suarez?" Walang kilalang ganitong tao si Irene. Ano raw ang kailangan? Hindi niya ho sinabi, pero importante daw. Pumasok si Irene sa kwarto at nakita niya ang isang babaeng nakaupo at naghihintay. May katandaan na ang itsura. Pero mukhang mayaman, mukhang mataray at matapa. Ano ang maipaglilingkod ko sa kanila? Agad na bungad ni Irene sa bisita. Tinitigan muna ng babae si Irene mula ulo hanggang paa bago nagsalita. "Ikaw ba si Irene Zamora?" "Oho, ako ang asawa ng lalaking inagaw mo." Madiing sambit ng babae. "Ano ho?" Nabigla si Irene. "Ang sabi ko, ako ang asawa ng lalaking inagaw mo at ina ng binatang kinalantari mo." Tumayo ang babae sa kinauupuan. "Aba, misis, magdahan-dahan kayo ng pagsasalita. Ano ba to? Basta na lamang kayong darating dito ni hindi ko nga kayo kilala. Pagkatapos, basta na lang kayong magsasalita ng ganyan. Huwag ka nang magmaang-maangan. Kunwari, naturingan kang executive. Iginagalang daw, pero may itinatago palang kakatihan." "Misis, baka nagkakamali kayo. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi nyo. Kung nandito kayo para manggulo, umalis na kayo bago ko kayo ipandampot sa pulis." Nanginginig na ang kalamnan ng dalaga. Hindi siya sanay makipag-away, kaya naman nabibigla siya sa mga katagang binibitawan sa kanya ng kaharap. "Ah, ganoon. Ako na ang inagawan mo ng asawa at pati ang anak ko ginawan mo ng kalokohan. Tapos ako pa ang ipapahuli mo?
Napakasama mo pa lang talaga. Hindi ako aalis dito at ipagsisigawan ko sa buong opisina kung anong uri ng pagkatao meron ka. Nilakasan pang lalo ng babae ang pagsasalita. Ang ibang mga kasamahan ni Irene ay nagsusulyapan na sa kanyang kwarto dahil sa kaguluhang nagaganap. Mrs., nakikiusap ako sa inyo. Huwag kayong mag-iskandalo dito. Galit at pagkapahiya na ang nararamdaman ng dalaga. Gawain mo bang talaga ang mang-agaw ng asawa ng may asawa? Ang manira ng pamilya ng may pamilya? Gawain mo bang talaga yon, ha? Isang kasamahang lalaki ni Irene ang nagtangkang pumasok sa loob para tingnan kung anong nagaganap. Irene, ano ba to? Ewan ko dyan sa babaeng yan. Hindi ko nga kilala yan eh. Basta na lang nagpunta rito para manggulo. Alam mo bang yung babaeng yan, pakawala yan. Dinuro-duro ng babae sa Irene. Tumigil ka na! Nagsisisigaw na ang dalaga. Anong tumigil? Ikaw ang tumigil sa kaharutan mo. Napaka-plastic mo. Huwag ka nang magmalinis dahil pinasundan na kita sa isang detective. At alam ko ng lahat ang likaw ng bituka mo. Hindi na nakapagtimpi si Irene at nasampal ang babae. Gumanti ito ng sampal at pinagsasabunutan ang dalaga. Nagkagulo ng husto sa loob ng opisina. Inaawat ang babae pero ayaw nitong papigil. Nanlaban si Irene at pilit sinasangga ang mga sampal at sabunot. Pero malakas ang babae hanggang sa pareho silang bumagsak sa sahig. Namalayan na lamang ni Irene na nakakubabo na sa kanya ang babae. Ayaw pa rin siyang bitawan. Aray! Halos matanggal na ang buhok ni Irene sa kanyang anit. Pero lalo lamang humihigpit ang paghila dito ng babae. Awatin niyo! Sambit ng mga kasamahang nag-uusyoso. Para silang nanonood ng wrestling. Ilang lalaki ang pumigil sa mga kamay ng babaeng nagwawala. Para na itong luka-luka at talagang sumisipa at tumatadyak pa rin kahit nailayo na. Baka akala mo, patatawarin kita. Idedemanda kita. Kakaladkarin ko ang pangalan mo at iiskandaluhin kita ng husto. Inagaw mo ang asawa ko. Nasira ang pamilya namin. Pwes, ipalalasap ko sa'yo ang sakit na nararamdaman ko. Bakit mga agaw ka ng asawa ng may asawa? Ang ganda-ganda ng relasyon namin. Nagulo ng dahil sa'yo. Patuloy ang pagwawala ng babae. Nagtatakbo si Irene sa CR at doon umiyak ng umiyak. Magulong-magulo ang kanyang buhok at napunit pa ang kanyang kasuotan. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya at ginanito siya. Nagmukha siyang babaeng may marumi at mababang reputasyon. Edukada siya at may mataas na pinag-aralan. Ginagalang, nirerespeto. Tapos bigla na lamang sasabunutan sa mismong opisina nila. Ano pang mukha ang ihaharap niya sa mga kasamahan? Kahit sabihin pang walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya, naiskandalo na siya ng husto. Pagka-uwi ng bahay, agad tinawagan ni Irene si Jimmy at ipinagtapat dito ang pangyayari. Napakasama naman ng babaeng yun. Bakit basta siya mag-iiskandalo at magbibintang ng hindi mo na siya nakakasiguro? Kilala mo ba yon? Galit na galit si Jimmy. Hindi, ngayon ko lang siya nakita. Diyos ko, hindi pa naman ako ganoon kadesperado para mang-agaw ng asawa. Tapos, sinabi pa niya na ginago ko ang anak niya. Kahit siguro sa panaginip, hindi ko inambisyon na gawin yung mga ibinibintang niya sa akin. Ewan ko nga kung bakit ako ang pinagdidisketahan niya. Samantalang nagtatrabaho ko ng marangal. Umiiyak pa rin si Irene. Ang sakit-sakit ng kanyang anit, bunga ng pagkakahila sa buhok. Basta, idedemanda natin siya. May kaibigan akong magaling na abogado, hindi tayo titigil. Kailangan siyang makulong dahil sa panggugulong ginawa niya sa'yo. Kaya lang, pag nagdemanda tayo, baka lalo akong maiskandalo. Baka madagdagan lang lalo ang kahihiyang nangyari sa akin. Ayaw na ni Irene ng panibago pang gulo.
Siya ang hihiyain natin sa korte. Huwag kang matakot. Alam kong napagkamalan ka lang. Gagawin natin ang lahat para mabigyan ng leksyon ang babaeng yon. Napakakitid naman ng utak nun. Ilang araw, pagkatapos may na-receive na subpoena si Irene. Demanda ito laban sa kanya sa salang pakikiapid at pangaagaw ng asawa. Alam ni Irene na inosente siya, kaya siguradong namamali lamang ang mga paratang. Kahit kailan, hindi siya nanggulo ng kahit na sinong tao. Kahit kailan ay hindi siya nang istorbo o nang wasak sa tahimik na pagsasama ng kahit na sinong mag-asawa. Bakit ganoon? Nananahimik siya. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang malalagay sa ganitong sitwasyon. Isa pa'y nakakahiya sa opisina. Ano na lamang ang sasabihin ng mga kasamahan niya? Kahit pa maganda ang reputasyon niya, pihadong ang iba'y maniniwala sa demandang iniharap sa kanya. Iwinaksi ni Irene ang isipan. Wala siyang kasalanan. Alam niya yon. Siguradong sigurado siya. Muli niyang tinawagan ang kasintahan para palakasin ang kalooban. Para kahit papano'y magkaroon siya ng moral support. Jimmy, ano ba to? Diyos ko naman, ako na nga itong naagrabyado. Tapos ako pa ngayon ang madedemanda. Wala ka bang kasosyo sa negosyo na nakaaway mo? Baka kasi na-frame up ka. Wala, hindi ako mahilig makipag-away kahit kanino. Wala akong hilig sa gulo. Basta, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Kinausap ko na yung kaibigan kong abogado. Paano kung hanapan nila ako ng butas? Gumawa sila ng mga salita para madiin ako. At sumandaling nag-isip ang binata. Irene, sigurado ka ba na hindi ka nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki dati? May ibig sabihin ang binata. Ikaw ang unang-una, walang iba. Bakit? Nagdududa ka ba? Hindi naman. Anong hindi naman? Hindi, kalimutan mo na yung sinabi ko. Basta gagawin natin ang lahat para makalagpas sa kasong to. Jimmy, nahihiya ako. Wala kang dapat ikahiya. Wala kang dapat ipaliwanag kahit kanino. Ang importante, naniniwala ako sa'yo. Kung ang ibang tao hindi, problema na nila yon. Ihahanda na rin natin yung kontra-demanda doon sa babaeng nagdemanda sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Irene. Hindi nga siya nagkamali kay Jimmy. Sa ipinapakitang suporta nito sa kanya. Alam niya na mahal siya nito dahil talagang ipinaglalaban siya. Pero naging malalim na palaisipan kay Irene ang mga katagang sinabi ni Jimmy. Sigurado ka ba na hindi ka nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki dati? Lalo tuloy na dagdagan ang kalituhang nararamdaman niya. Habang papalapit ang unang araw ng paglilitis, hindi mapakali si Irene. Inaatake siya ng matinding nerbiyos. May mga oras na parang gusto niyang mamundok na lamang at magtago. Alam niyang napagbibintangan lamang siya, pero parang iba ang kanyang pakiramdam. Muli na naman siyang sinumpong ng insomnia. Hindi na naman siya mapagkatulog sa gabi. Diyos ko, tulungan mo po ako. Paulit-ulit na sambit ni Irene. Taimtim siyang nananalangin na sana'y maayos ang kasalukuyan niyang problema. Takdang araw ng paglilitis. Magkasamang dumating si Irene, Jimmy at abogado. Pagkapasok pa lang nila sa loob ng hukuman, umugong na kaagad ang malakas na bulungan ng mga tao. Gustong-gusto nang umatras na Irene. Ayaw niya sanang umattend, pero hindi maaari dahil baka lalong bumigat ang kaso laban sa kanya. Pilit umaasa si Irene na sana'y balewalain ng hukom ang reklamo. Ibasura lamang ito. Sabihin na ang babaeng gustong magdemanday ng gugulo lamang at nagtuturo ng taong wala namang kasalanan. Pero mayroong mga witness na tetestigo laban kay Irene. At mayroon pang ibang mga misis na nagsampa na rin ng reklamo dahil marami raw asawang inagawan sa Irene. Lalong kinabahan ang dalaga. Nilibot niya ang paningin sa loob ng korte at nakita niya ang matatalim na titig ng mga kababaihang mukhang galit na galit.
Mga asawa ito ng mga lalaking inagawan raw niya. Para siyang kakainin. Para bang gusto siyang sabunutan at pagsasampalin. Pakiramdam ni Irene ay iluluto siya ng buhay. Nilakasan ni Irene ang loob. Pero matindi ang kabog sa kanyang dibdib. Naiibsan naman kahit papano ang nararamdamang takot dahil andoon ang mga kaopisina niya upang magbigay suporta. Nag-umpisa ang katanungan. Ms. Zamora, ano ho ang uri ng inyong trabaho? Sambit ng abogado ng kalaban. Junior executive ako sa isang malaking kumpanya sa Makati. Pero may mga sarili din akong negosyo. Parang sinisilihan sa Irene. Ngayon lamang siya napasabak sa ganitong uri ng sitwasyon. Kaya nangangamba na baka mali ang kanyang masabi. Napakayaman mo pala. Hindi naman ho. Ms. Zamora, bakit kahit marami kang peray, gumagawa ka pa rin ng mga bagay na makakasama sa pagsasama ng ibang tao? Ano ang ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bakit kahit marami kang peray, nagagawa mo pa rin mang-agaw at mang-akit ng lalaking hindi mo asawa? Hindi ko ho alam ang sinasabi niyo. Hindi ko alam ang ibinibintang niyo sa akin. Malinis ang pagkatao ko at hindi ako na-memorisyo ng iba. Mataas ang pinag-aralan kaya alam ko kung ano ang tama at kung ano ang mali. Nagpakatanggi-tanggi si Irene sa ipinaparatang. Dahil ito'y isang malaking kamalian. Mga ilang tanungan pa'y pinatayo na ang dalaga at tinawag ang kauna-unahang witness. Boy daw ito ng motel na madalas puntahan ni Irene. Kilala mo ba ang babaeng yon? Tanong ng abogado sabay turo sa babae. Oho. Paano mo siya nakilala? Madalas ho siyang magpunta sa motel na pinagtatrabahuhan ko. Ang pagkakaalam ko nga ho, hostess siya dahil iba-iba ang mga lalaking kasama niya. Yun nga lang kapag dumarating siya sa motel, makapal na makapal ang makeup niya at maiksi ang suot niyang damit. Iniiba-iba niya rin ang kulay ng buhok niya. Siguro para hindi siya makilala. Pero alam kong siya yun dahil sa dalas ng pagkakakita ko sa kanya. Tandang-tanda ko na ang mukha niya. Hindi makapaniwala si Irene. Gusto niyang magsisigaw. Hindi niya kilala ang taong ito at ngayon niya lamang nakita. Pagbibintangan pa siyang hostess. Hinawakan ni Jimmy ang palad ni Irene, tsaka ito pinisil. Relax ka lang, huwag kang mag-alala, nasa likod mo ko. Napansin kasi ni Jimmy na pinagpapawisan na ang kasintahan. Kaya naman gusto niyang palakasin ang loob nito. Maaring pinayaran lamang ang witness para idiin siya. Ang isa nga lang malaking katanungan ay bakit magbabayad ang isang tao para magdiin ng kung sino na walang kasalanan. Tinawag ang sumunod na witness. Teenager ito. At ang pangalan ay Jake Suarez. Anak ito ng babaeng nagdemanda. Nanlaki ang mga mata ni Irene at Jimmy. Natatandaan nila yung lalaki. Ito yung nambastos kay Irene nung nasa department store sila. Kilala mo ba ang babaeng yun? Tanong ng abogado kay Jake sabay turo kay Irene. Oho, kilalang kilala ko. Nagkita kami sa isang disco house. Nagkaroon kami ng relasyon pero wala na siyang ginawa kundi hingan ako ng hingan ng pera. Paliwanag ni Jake, ang bagets na nakaniig noon ni Irene sa motel. Gaano katagal ang naging relasyon nyo? Sandaling-sandali lang. Dahil nung wala na akong perang mabigay sa kanya, hindi na siya nagpakita pa sa akin. Nagtago na siya. Marami ang katanungan at marami rin ang isinagot ni Jake. Napag-alaman ng lahat na si Jake at ang daddy nito'y biniktima ni Irene. Mag-ama ang tinuhog ng dalaga. Talagang nanggagalaiti sa galit ang babaeng nagdemanda. Mami ni Jake. Biruin mo nga naman, asawa niya at anak ang hinututan at pinaglaruan ni Irene. Muling tinawag si Irene ng abogado upang muling tanungin. Miss Zamora, may kilala ka bang babae na ang pangalan ay Laika?
Nabigla si Jimmy nang marinig ang pangalang Laika. Paano itong napasok sa usapang ito? Wala ho, sagot ni Irene. Wala kang kilalang Laika? Hindi ba ikaw at si Laika ay iisa lang? Nalaki ang mga mata ni Jimmy. Nagpatuloy ang abogado. May ipapakita akong mga litrato sa inyo. Kuha ito ng isang detective na nag-imbestiga. Noon pa niya sinusundan si Irene upang pag-aralan ang mga kilos nito. Si Irene Zamora ay isang junior executive sa isang kumpanya. Pero may iba pa siyang katauhan. Kapag sumasapit ang dilim, nagbabago ang kanyang pangalan at nagiging Laika. Lumalabas siya upang maghanap ng mga lalaking bibiktimahin. Mga lalaking binubulig niya sa kasalanan at kataksilan. Ang mga lalaking ito'y hinuhututan niya at kinukwartahan at pag said na, siya kanya iiwanan. Ipinakita ng abogado sa lahat ang malalaking larawan ni Laika. May malalayong kuha at mayroong close-up. Maigsing-maigsi ang suot nitong damit habang nakaangkla sa kanya ang iba't ibang lalaki. Medyo iba ang itsura kay Irene dahil masyadong makapal ang nakapahid na make-up sa mukha. Parang gusto ang panawan ng ulirat ni Jimmy. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Si Irene at Laika ay iisang tao lamang. Kaya pala nung una pa lamang niyang kita kay Laika, parang nakakamukha nga ni Irene. Hindi niya nga lamang gaanong mapagtuunan ng pansin dahil lasing siya ng mga oras na yon. Tinatadtaran ni Irene ng kung ano-anong kolorete ang mukha niya. Nagsusuot siya ng iba't ibang kulay ng wig, ng maiigsing damit upang maitago niya ang tunay niyang katauhan at makapagpanggap bilang si Laika. Maliwanag ng abogado. Nagsisigaw si Irene. Hindi totoo yan. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Wala akong kilalang Laika. Pinalingan ni Irene ang nobyo. Jimmy, huwag kang maniwala sa kanila. Ako ang nagsasabi ng totoo. Naninira lang sila. Titig na titig si Jimmy sa dalaga. Magulo ang takbo ng kanyang isipan. Ang babaeng pinakamamahal niya ay meron palang 2 katauhan. Anong dahilan at ginagawa mo ang mga bagay na to? Ano ang dahilan at nanloloko ka ng tao? Ano ang dahilan at winawasak mo ang tahimik na pamilya at nangaagaw ka ng asawa ng may asawa? Panguusisa ng abogado. Hindi ako nanloloko ng tao. Hindi ako nangaagaw ng asawa. Wala akong pamilyang winawasak. Maniwala kayo sa akin. Litong-lito si Irene. Paulit-ulit na niyang sinasabi na wala siyang kasalanan, pero patuloy pa rin siyang idinidiin. Kung talagang wala kang kasalanan, papayag ka ba na ayusan ng inibitahan naming makeup artist? Sambit ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Irene. Ayoko. Akala ko ba'y inosente ka at wala kang kasalanan? Bakit ngayon ay ayaw mong pumayag sa suhestyon namin sa'yo? Baka nga mayroon kang tinatago. Hindi makapagsalita si Irene. Ayaw niyang pumayag, pero ipit siya. Kung tatangging nangangahulugan na guilty, kaya umiiwas. Naging sunod-sunuran na lamang siya sa kagustuhan ng abogado. Nilagyan si Irene ng makapal na make-up, tsaka pinagsuot ng fashionable wig na mayroong kulay. At nakita ng mga tao sa korte kung paano naging kamukha niya si Laika. Parang nauupos na kandila ang dalaga nang iharap siya sa salamin at itabi ang malaking larawan ni Laika sa kanya. Wala nang ang kaduda-duda na si Irene at Laika ay iisang tao lamang. Matibay na ang ebidensya. Maari na ngang ipaghabla si Irene sa kasalanang pakikiapid. Pakikiapid niya bilang si Laika sa kung kani-kaninong mga lalaki.